The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus was going through a field of grain on the Sabbath. His disciples were hungry and began to pick the heads of grain and eat them. When the Pharisees saw this, they said to him, "See, your disciples are doing what is unlawful to do on the Sabbath." He said to them, "Have you not read what David did when he and his companions were hungry? How he went into the house of God and ate the bread of offering, which neither he nor his companions, but only the priests could lawfully eat? Or have you not read in the law on the Sabbath that on the Sabbath the priests serving in the temple violate the Sabbath and are innocent? I say to you, something greater than the temple is here. If you knew what these meant, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned these innocent men, for the Son of Man is Lord of the Sabbath. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Habang pinafalo ko po itong impeachment proceedings, samot-sari ho yung lumalabas na mga komento, pero mag-focus ako doon sa comment tungkol sa magkapatid na tila baga ayon sa mga nagko-comment ay nagiging abogado ng akusado. At sabi sa isang comment, itong magkapatid na to, kapag halimbawa ibang tao ang inuusig at hindi nila kaalyado, ina-apply nila yung batas. Pero kapag kaalyado na nila at sa kanila na mismo ina-apply ang batas, umaalma kagad. Ito ay dahil merong di umano na mga irregularidad na nangyari noong 2019 sa SEA Games at mukha yatang nakanti. Yung kanyang kumbaga ay, I don't know, curiosity, damdamin, kaya nag-react agad. So iimbestigahan yung mga irregularidad, pero umalma kagad na wala di umanong irregularidad at sila ay ini-intimidate. So tinitingnan ko ito na parang may double standard. Meaning to say na yung batas i-apply mo sa iba, pero kung sa'yo na i-apply, wag mong gagawin yan. Sasabihin nila na intimidation, pananakot, o kung ano-ano pa. At pwede din na sabihin natin na hindi lamang double standard, kundi simpleng, pamumuliti ka na. Ngayon, double standard, pamumuliti ka, gusto ko din po yan na kuhanin bilang point of reference patungkol po dito sa Ebanghelyo. Dahil yung Ebanghelyo tungkol sa araw ng pagpapahinga, Sabbath, para sa mga Hudyo yan. Hindi yan para sa mga Kristiyano. Wala po tayong Sabbath. Ang meron lang tayo, tinatawag na Day of the Lord, which is Sunday. Technically, hindi po Sabbath ang tawag natin dyan. Ngayon sa mga Hudyo, yung Sabbath ay hindi ka talaga nagtatrabaho. Wala ka talagang gagawin. Yun nga lang, nung ito ay inalmahan ng mga kritiko ni Jesus, bakit yung iba ay talagang nagpapahinga, pero ikaw at saka mga kasama mo, tingnan mo, binaviolate ninyo yung Sabbath. Sabi ni Jesus dito, yung kanyang paliwanag, di mo ba nalaman na si David nga pumasok pa doon sa kainan ng mga kataas-sasang pari at kinuha niya yung mga pagkain dahil gutom na gutom sila. Anong ibig sabihin dito ni Jesus? Hindi naman double standard na hindi dapat i-apply sa kanila yung law on the Sabbath. Yung alam, may mga exceptions. At palagay ko, yung exemption na yan, ay palagay ko ay legitimate naman. Yung ginawang example ni Jesus, nagugutom, ba't hindi mo pakakainin? Nakita mo naman na may pangangailangan yung tao, ba't hindi ka gagawa ng mabuti para sa kanya? So di hamak na, in the scheme of things, mas mahalaga yung makatulong ka sa kapwa kaysa yung susunod-sunod ka lang doon pati sa mga batas na itinakda lang ng mga pariseyo, ng mga eskriba, at iba pang kataas-asang pari. Kahit yung Diyos nga, tumatanggap ng exemption, pero itong mga kritiko ni Jesus ayaw. Kung naalala din po ninyo, isa pang
kumbaga ay malinaw na may pangangailangan yung tao. Merong may sakit. Araw din ng Sabat, pamamahinga. Pinagaling ni Jesus yung may sakit. Sabi ngayon ng mga tao, binabiolate mo yung Sabat, ba't ka nagtrabaho, ba't pinagaling mo yan? Sabi ni Jesus, may pangangailangan nito, tagal na nitong may sakit eh. Di ko ba ito pagagalingin? Again, nobler yung pagpapagaling kaysa doon sa pagsunod-sunod mo lang sa mga ginawa-gawang batas nitong mga kritiko ni Jesus. Now, to drive home the point more, ang Code of Canon Law, ito po yung batas ng simbahan, nagbibigay din po ng exception dito para sa mga tao. Batas na yan ang simbahan, pero magsasite ako ng ilang provision na totoo, merong ilang mga exemption. Ano yan? Yung pong batas sa pag-aayuno. Yung pong batas sa pag-aayuno, kapag hindi natin tiningnan at tinintindi yung provision, para sa lahat yan. Wala pong age limitation. Pero kapag binasa mo yung provision ng batas in the Code of Canon Law, abay meron pong age limitation. At hindi lang pala limitation sa age, kundi pati na rin sa estado ng tao. Ano yung age limitation muna? Tiningnan ko yung mga tao dito sa harap. Sila ho yung mga exempted na doon sa law on fasting. Bakit? More than 60 years old na mga to. May exemption ha. Ngayon, ano pa? Yung status ng tao, kapag ikay may sakit, kahit na below 60 years old ka, 50 years old ka, sabi doon sa batas, kapag may sakit yan, hindi ka na pwedeng mag-ayuno. Exempted ka na. Kasi kailangan mong kumain. So, merong nobler na exemption kaysa doon sa tinatawag nating kapritsyo lang. Ang tingin ko sa nangyayari ngayon sa mga legal proceedings na yan or whatever, yatang kapritsyo ito. Kasi wala kang makita na nobler na reasoning eh. Wala kang makita na mas rational na kumbaga ipagpapaliwanag para i-exempt mo sila. Kumbaga ang nakita ko dito, entitlement. Yung mga tao ngayon na nagre-reklamo dahil di umano ini-intimidate sila, entitlement ang tawag dyan. So, nung 2 gabi po yata ang nakakaraan, meron pong isang dating seminarista at tapos ay pumunta siya ng Belgium, nakapag-asawa pero siya ay naging permanent deacon sa Belgium. May asawa siya, permanent deacon, tinatanggap po yan sa Katolikong simbahan. Habang kami ho ay nag-uusap, sabi niya, alam mo, sabi nung asawa ko, ayaw na niya bumalik dito sa Pilipinas. Sabi ko, bakit? Kasi nakikita niya mga Pilipino very entitled. Doon daw yung buhay nila, wala silang katulong, tatrabaho sila, ginagawa nila lahat. Parang wala kang sense of entitlement. Miskarte ka. Pero dito, sabi niya, mga Pilipino, entitled. Sabi ko, di naman lahat. Meron lang mga ilan. Kayo yung nakikita mo, yan ang naka-highlight. So today, brothers and sisters, there are legitimate reasons for people to be exempted, from the provisions of the law or whatever. And these should be nobler reasons na pinrovide sa atin ngayon ng Panginoon. Nagugutom, may sakit, kailangan may gawin ka. Pero yung iba, kahit wala po na noble na reason, ipagpipilitan nila. Sobra talagang entitled. In the gospel, brothers and sisters, we see Christ who is merciful. We see Christ who knows how to do something good. And there was no entitlement when he violated, with quotation, that law on the Sabbath. He just merely wanted to help and do good thing. Palagay ko, between entitlement and doing good, very obvious yung choice. Gumawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa. Kesa, lagi po tayo na nag-i-insist na gawan tayo ng mabuti ng ating kapwa. It should be the other way around. Not that we demand people to do good to us, but we ourselves should do good to others. Amen.